Ilang puno at poste ng kuryente tumumba dahil sa malakas na hangin at ulan sa Romblon. Rockslide naman ang naging problema sa Bontoc Mountain Province. Ang mainit na balita hatid ni Jay Sabale. Binayo ng malakas na ulan ang Bontoc Mountain Province. Nagdulot ito ng pagguho ng bato mula sa bundok. Apektado tuloy ang Bontoc-Baguio Road. Puspusa naman ang ginawang paglilinis ng mga taga-DPWH para matiyak na magiging ligtas ang biyahe ng mga motorista. Dinagdagan na rin ang road signages para bigyang babala ang mga dadaan. Dahil din sa malakas na ulan, tumaas na ang water level sa Chico River. Hindi rin nakaligtas sa malakas na buhos ng ulan ang halos buong lalawigan ng Romblon. Sa bayan ng Odyongan, kanya-kanya ng silong ang mga estudyante nang abutan sila ng ulan. Apektado rin ang supply ng kuryente dahil sa ilang natumbang poste. Tiniyak naman ng Tablas Island Electric Cooperative o TELCO na inaayos na ang natumbang poste ng kuryente sa bayan ng Alcantara para agad nang maibalik ang serbisyo sa lugar. Bukod sa ilang poste, ilang puno rin ang naitumba ng malakas na hangin at ulan. Wala namang kinailangang ilikas pero patuloy na pinag-iingat ng PDRRMO Romblon ang mga nakatira sa ilang landslide-prone areas dahil posibleng magpatuloy pa ang pag-ulan at pagbaha. Nangangamba naman ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office ng Gapan City, Nueva Ecija dahil sa kakulangan ng gamit sakaling magkaroon ng kalamidad. Iilan na lang daw kasi ang natirang gamit na pwedeng mapakinabangan. Halos lahat daw ay hindi na gumagana at kailangan pang paglana ng pondo para maiayos. Dadalawa na nga lang daw ang kanilang rubber boat. Palyado pa ang nakakabit na makina sa mga ito. Maging ang nag-iisang generator set at fire truck, hindi na rin daw magamit. Tinatayang aabot sa mahigit 1 milyong piso ang kinakailangan para mapakinabangan muli ang mga ito. Habang inihintay na maisaayos ang mga kagamitan, sinisikap naman nilang hasain at bigyan ng dagdag na kaalaman ang mga tauhan ng LDRRMC at mga miyembro ng rescue teams para makatugon sa oras ng kalamidad. Jay Sabale, GMA News.